Okay, right yan mga kaibigan. Welcome back ulit dito sa Rapido TV at muli po tayo magbigay ng ating komento at reaction dito nga sa ginawa po no, na hearing sa House of Representative na humarap nga itong isang abogadong vlogger at nakakatawa po mga kaibigan panoorin dahil nga ay nauutal po itong isang abogadong vlogger na kaharap po niya si Congressman Marcolita dahil nga po sa mga pinakalat po niya no na mga kasinungalingan patungkol nga kay Congressman Marcolita. At ito nga mga kaibigan, sama-sama po natin itong panoorin at magbigay na rin po kayo ng inyong komento, reaction sa videong ito. Hindi, tungkol lang sa sinasabi ng doktrina kanina. Attorney, abogado ka pala na nagtuturo sa Ateneo. At sinasabi mo, ang diferensya ng private sa public figure, pagka public figure ay hindi basta-basta. Kahit nabirahin mo, parang may lisensya ka na, parang gano'n sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun. Siguradong, kaya lang nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ano ang panliling lang ko, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko, sapagkat dito lang may malis ka na eh. Yun kasi mahirap sa ibang mga vlogger, basta na lang makagawa ng content. At ito nga no, nakakahiya, isang abogado pa naman ito mga kaibigan. At ganito po no, ang kanyang ginawa na sinabihan nga niya no, doon sa kanyang title sa kanyang ginawa po na vlog na huwag magpaninlang sa kay Congressman Marcolita. So, hindi po maganda dahil sa hindi po niya ma-probe kung paano nga po ginawa ni Congressman Marcolita na nilinlang po ang taong bayan mga kaibigan. Kaya dito nga po no, ay tinatanong po siya ni Congressman Marcolita kung ano po ang kanya pong batayan. Kung bakit po niya nasabi na nilinlang ang taong bayan. Kaya ito na nga no, at nauutal po itong abogado na ito. Hindi na po niya alam paano po niya sagutin ito nga katanungan ni Congressman Marcolita. Kaya minsan ay mag-iingat din po tayo sa pagbigay po natin ng ating mga public opinion. Wala naman pong bawal magbigay ng public opinion pero doon lang po tayo sa tama. Yung pong meron po tayong batayan na talagang pag binalikan po tayo ay masasagot natin kagad. Pero ito, isang abogado pa naman mga kaibigan. Kaya itong nakakahiya ano, na imbis na mataas po ang kanyang pinag-aralan pero hindi na po na nagagamit. Iwan ko lang kung bakit po niya ginawa ito no, na ganun po no, na nilinlang po niya ang taong bayan. Hindi po ang si Congressman Marcolita naglinlang ng taong bayan kung hindi ito pong isang abogadong vlogger. So ito nga no, mapanood po natin ito at kayo nga ang maghusga dito mga kaibigan. Una, hindi mo ako kilala, ikaw hindi rin kita kilala. Pero dito lang the title pa lang. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcoleta. Ayan. Attorney, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ang mga nagpa-follow sa iyo kung sino-sinong maraming nagpa-follow. Pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilinlang na sinasabi mo rito? Marami na po kasi akong naging hindi ko ano yung particular na Ito pakikita ko sa iyo, ayan hindi ko po alam kung anong particular doon na Nakalimutan na. Attorney, gumawa ka ng vlog. yes po, ako po Responsibilidad mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa iyo. Hindi ako maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ako at panlilin lang. Ito yung sagutin mo. Hindi ako naniniwalang hindi mo naalala ito. Mr. Chair. Ayan, nauutal na. Mr. Chair. Actually po, doon yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa Iba ng ninyo sagot. sa yung dalawang pong kasama Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa Luneta, huwag sa Liwasan. Yun yung kasi,
pagsaliwasan ko Attorney, dito. huwag mong nililihis ang usapan. Ano? Ang Hindi, yun po pinag-uusapan yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon ko po Nataranta na. kita, Honorable Congressman Anong Marcoleta. panlilin lang ang ginawa ko doon sa rally? Yung po yatang speech nyo doon Hindi sa pa yata, kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon, anong parte ng speech ko ang nilinlang ko ang mamamayang Pilipino? Honorable Congressman Marco, yung reaction ko po yata yung speech nyo po doon sa Ano stage. nga, kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilinlang doon? Balik-balik ang sagot. Tingnan ko po dito sa ano ko kung ano yung ang dami ko na po kasing naging content tungkol Ay, dito. hindi ganun. Ako kapag ka sinabi ko, alam ko ang pinagbabasihan ko. Yan. Kahit matagal na Dapat. yon, maaalala ko. Pag nilinlang ako ng isang tao, alam ko. Problema sa inyo, hindi ko nilalat ang vloggers, ano? Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng, ng ating free speech. Expression. At yan ay ginagaranti ng ating saligang batas. Totoo naman na kapag ka public figures, hindi dapat balat sibuyas. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni Kong Barbers, alam ko yan. Pero hindi nangangahulugan. Kailangan i-establish ninyo. Pati si Kung Barberos, tinamaan din. I-establish mo. Na ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputableng institusyon. At Oh. pagkatapos, tinatanong ko lang ngayon, ikaw ang nagbablog, oh. Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo tungkol doon sa rally ng Ano ANC. nga yung sinabi ko sa rally na nanilang ako ng Pilipino? Simpleng tanong, simpleng sagot sana, mga kaibigan. Ang tanong lang kung paano nga nilinlang ang taong bayan ni Congressman Marcoleta, hindi niya masagot-sagot, mga kaibigan. Kaya yan nga, pagka mag-vlog po tayo at magbigay po tayo ng ating opinion o mayroon po tayong mapupuna sa mga ating nasa gobyerno, dapat po ay mayroon po tayong katibayan. Para po pagkabalikan po tayo, masasagot po natin kagad yan, Pero ito nga, mga kaibigan, dahil gumagawa po ng kwento, ayan, at sabi hindi na maalala dahil marami po siyang binablog patungkol kay Congressman Marcoleta. Pagka binablog mo yan at makaharap mo yung tao, alam mo na kung ano po yung mga sinasabi mo na panlilin lang na ginawa niya sa taong bayan, di ba, mga kaibigan? Pero ito nga, dahil sa gawa-gawa lang po ang kwento, hindi na po niya malala kung anong kwento po yung ginawa po niya, patungkol nga, para lang ay siraan po niya itong si Congressman Marcoleta. Kaya kitang-kita po naman natin sa reaction po niya, halos pabalik-balik na lang po yung sagot niya na patungkol doon sa speech. Yun nga ang tanong kung anong speech po yun na sinasabi po ni Congressman Marcoleta na nilinlang po niyang taong bayan, di ba, mga kaibigan? So, kakahiya po, abogado pa naman po ito, mga kaibigan. So kung ito ang kunin nating abogado, kung mayroon tayong mga kaso, panigurado, talo na kaagad tayo, mga kaibigan. Wala po tayong laban pagka ganito pong abogado ang kunin po natin. Wala ka man lang maisip? Ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog, Yun. Nami-mislead mo yung mga tao, nililinlang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilinlang na sinasabi mo rito. Yun. Pakulo at panlilinlang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin, pero hindi ako balat sibuyas. Sapagkat may basihan ang kanilang sinasabi. Yan. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto nila niyang tingnan siguro kung ano yung mga seeds ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat sibuyas, pero ito, wala akong makitang panlilang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. Yun. Kakahiya talaga. O ito. ano? Gusto, panoorin ko po mamaya itong kung ano Ayun ang hirap sa atin, Mr. Chair. ano po kasi, Isip-isipin Kailangan mo, panoorin. bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon ay tatanungin kita ng diretso, wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang. At ang inaakala mo, baka sakaling doon sa rally. maraming, Ibig mo sabihin, naharap ako sa rally pagkalaki-laki para manlilang lang ako ng mamamayang Pilipino?
Hindi ka karapat dapat na abogado eh. Hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Yun. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ako hindi ko inaukusahan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinagmumulan Yun ang sinabi na ko. basihan. Kamukha nung isang vlogger, Mr. Chair. Nakita niya yung isang tarpaulin, isang billboard na na-install doon sa SLEX. Isang female vlogger, Mr. Chair, na napanood ko. Itong si Marcoleta kanya, walang kahihiyan ito ha. Nga pala eh. At ikinahihiya na rin siya ng mga kapatid niya sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat, akalain mong gagawa siya ng billboard, isasama niya kanya si Pastor Kibuloy. Hindi ba niya alam na si Pastor Kibuloy ay ganyan. So, kinakailangan, Mr. Chair, na sagutin ko. Ang pagkakasabi ko lang po na sagutin ko, miss ka ako, hindi kita kilala, pero medyo nasaktan lang ako, pero nandun na lang, pagpapasensya na kita, sapagat ako ay public figure. Kung ako lang ako ang ginanito mo, okay lang eh. Kaya lang kita sasagutin sapagkat yung mga nakikinig sa'yo, baka malin lang mo. Baka sila'y mailigaw mo sa paniwala na ako nga ang gumawa ng billboard na yan. So ipinaliwanag ko, Mr. Chair, hindi ako ang gumawa ng billboard na yan. Nakita ko na lamang po na biglang kasama po ako ron. At hindi naman po ipinaalam sa akin nung gumawa. Siguro po dahil si Pastor Kibuloy po ay tumatakbo ring isang senador, inakala niya sigurong magiging maganda rin para sa kanya kung kami po'y magkasama. Eh ako naman po'y wala namang magagawa tungkol doon. Pero hindi ko na po, wala na po akong reaksyon sapagkat public figure nga po ako eh. Lahat kami ay tatamaan. Ito nga po yung napakagandang pagkakasalita po sa Korte Suprema eh. Mr. Chair, basahin ko lang, maliit lang po ito. The interest of society, ito po yung United States versus Bustos. The interest of society and the maintenance of good government demand a full discussion of public affairs. Complete liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of its probe relieves the abscesses of officialdom. Men in public life may suffer under a hostile and an unjust accusation. The wound can be assuaged with the balm of a clear conscience. A public officer must not be too thin-skinned with reference to comment upon his official acts. Kaya ko na lang siyang i-tolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun eh. Pero ikaw, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, at nagtuturo ka pa sa isang reputable institution, dito lamang sa title mo eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcoleta. Pagkatapos tatanungin kita ngayon, kung anong panlilinlang ang ginawa ko, wala ka man lang masabi. Kaya naman kitang idemanda pero hindi na kita pagtitsagaan eh, kung ikaw lang. Gusto ko lang malaman ng mga tao na walang basihan tong ginagawa mo. Para sa akin, sapat na nakabayaran sa'yo. O total, hindi na siya makakimbo, Mr. Chair. Tatigilan ko na siya. And with that, Congressman, So yan na nga mga kaibigan, no? Tama po naman si Congressman Marcoleta, no? Pwede naman po tayo pumuna kung mayroon po tayong nakita at talagang mayroon po tayong basihan, no? At mapaliwanag po natin yan ng maayos, lalong-lalo na nga po na nagbablog po tayo at marami po makapanood sa atin, sa ating mga supporters at yung iba pa na mga hindi nga sumusuporta sa atin, mapanood po tayo. So kailangan po na mayroon po tayong basihan, no? Na yung mga lumalabas po sa ating bibig, yung mga sinasabi natin patungkol sa isang tao ay totoo po, di ba mga kaibigan? Katulad nga dito sa ginawa niya, na sinabi niya na panlilinlang ni Congressman Marcoleta, pakulo na panlilinlang, eh hindi po niya ngayon mapatunayan, hindi na po niya masagot-sagot kung ano po ang mga ginawa ni Congressman Marcoleta na panlilinlang sa atin pong mga
kababayan o sa taong bayan, mga kaibigan. So dapat po no na pagka tayo po ay magba-vlog, meron po talaga na basihan at masagot po natin kaagad yan pagka tayo po ay binalikan. So sa inyo po mga kaibigan, ano po inyong mga komento patungkol nga dito ngayon sa nangyayari nitong isang abogado pa naman na vlogger, pero ayan na nga no, hindi na niya masagot ang simpleng katanungan po ni Congressman Marcolita. So dapat po ipaliwanag po niya yan, di ba? Tama naman si Congressman Marcolita na nilinlang po niya ang taong bayan. Lalong-lalo na yung mga sumusuporta po sa kanya. Isa pa naman siyang abogado, di ba? So sino ba ang hindi maniniwala sa kanyang sinasabi kung mapanood mo ito dahil sa isang abogado ito. Pero yan nga dito, nalaman natin na yun pala ay gumagawa lang siya ng kwento dahil hindi nga po niya masagot. So di ba nakakahiya po ng ganun po ang klaseng tao na mataas po ang pinag-aralan at nagtuturo pa no sa isang sikat na university sa ating pong bansa, mga kaibigan. Paano na po yung kanyang mga tinuturuan doon? Katulad din sa kanya pagka mag-graduate yun, di ba? So nakakahiya po ganito pong klase na abogado na basta-basta na lang gumagawa po ng kwento. Iwan ko ba na abogado pa naman ito, malaki naman siguro ang kinikita dito at iwan ko kung mayroon pong alam naman natin ang mga vlogger na ito no, na basta lamang po ay maninira sa isang tao, wala po silang pakialam basta makapira po sila. So yun po ang hindi maganda po no, bilang isang vlogger. Dapat po ay yung ilalabas po natin yung pong mayroon pong katotohanan at mayroon pong makuhang aral ang atin pong mga manonood, di ba mga kaibigan? So ayan, at hanggang dito lang po muna tayo at kung ano man po inyong masasabi, komento o reaksyon dito nga po sa ginawa po natin na isang video, paki-comment lang po dyan sa ating comment section mga kaibigan. At kung nagustuhan po ninyo ito, huwag niyong kalimutan na i-like at i-share na rin po ang video na ito para marami din po ang makapanood sa ating pong ginawa po na reaction video. Maraming salamat at see you po sa next video ko. God bless all of us.